Kids, pound cam, attendance tayo. Next time, sabihin nyo ng maaga kung nag-change tayo ng modality. Sinabi ko naman sa inyo na pwede kayo magpaalam sa akin eh. Chat nyo. Chat ako ni Lord 9:53. Nakakaloka kayo. Sobrang takot mo ba sa akin, Lord? Ha? Asan ka? Di naman po, miss. Oh, bakit gabi ka na nag-chat? Late na Parang rin yung po kasi kabilang yung isang section. professor po eh. Nagsabi? Late nagsabi? Opo. Late Sino? na rin. Major? Di naman po. Para kayong klase ko Kakasunod niyo po. kahapon. Natatakot daw sila sa akin. Nakakatakot ba ako? Oo. Moral natatakot ka sa akin? Oo. Parang mas pogi kayo pag online. What if di na tayo mag face to face? Jared, ano? Chu, ano? Mas okay ba to? Online na lang tayo? Mas pogi ka pag online. Huwag ka na lang magpapakita sa akin sa personal, ha? Okay. Lord pa, screenshot ako. Attendance, CPE 27. October. Anong October ngayon? 30. Online. Okay na, Lord? Nag-screenshot ka na? Pa-on cam, kids! Uy, Lord, okay na? La, hindi nyo ka naririnig? Naririnig nyo ako? Ma'am, narinig Yes po. po. Si Lord lang palang hindi. Baka nagka-issue po. Baka nagka-issue. Nebraw, ikaw na lang may screenshot. Send mo doon sa GC. Nakamute ka. What? Parang mas gusto ko kayo sa personal na lang pala. Parang ang hirap niya i-communicate sa online class. Where's my iPad? Oh, it's lobat pala. ZPPT. Hi, good morning, sir. Trick or treat? Hindi siya nagsabi magdala sana ako. Dinala ko lang pamangking ko. Nagdali tuloy muna kami ni Ma'am Lisa. Kunin ko yung basket. Natanong lang Ma'am siya, saan natin ilalagay? Sa labas po. Ayaw mo na. Ha? Sige. Sit down ka lang doon, ha? Ay, water mo. Uy. Morning po. Good morning, ikaw. Morning po. Pamangkin ko po. Andyan din po yung mabait. Morning, ikaw. Good morning po. Andyan yung ate niya. Nakikita niyo na yung slides? Yes Okay po. na? Okay, sige. So last time natapos tayo sa uh,
Edukasyon. Kaya tayo nag-quiz. Nag-quiz na tayo, diba? Guys, walang problema sa ginawa. Nag-reflect ako sa scores nyo. Share ko lang. Nag-reflect ako sa scores nyo nung quiz. Sabi ko, ay, sorry sir, kararating lang namin. Nag-reflect ako sa scores ko sa quiz. Sabi ko, baka sobrang hirap naman na quiz na ginawa ko. Pero hindi eh. Kasi yung isa kong klase, 8/10, 7/10. Same lang naman tayo ng tinuturo. So, anong problema? At ganun yung scores nyo? Ito ka na, upo ka na doon. Mag-work lang saglit si mami. Ha? Ah, my God, sorry. Nakalimutan ko. Attendance pa pala ako naman. Sorry. Acha. Present po. Dinundumikit ko yun. Aklaw. Aklaw. Aguilar. Present po, ma'am. Bakit hindi pinusot ko? Alarcon. Alarcon. Altares. Present po, ma'am. Sorry, Alarcon wala. Aiko. Sorry, Aiko. Kaya pala nagpapanik siya. Ma'am, present po, Altares. Wala na, nalagpasan. Altares. Amoroto. Present po. Baltazar. Present po, miss. Altares. Yes, Altares. Ano lagyan ka ng attendance? Barcelona. Barcelona. Ay, ano to? Virtual din yung present? Mag-unmute kayo. Barcelona. Biduya. Boncales. Present po, ma'am. Doral. Boral. Briones. Present po, ma'am. Tabajes. Present po, ma'am. Kapuso. Kapuso. Caranto. Cartalia. Present po. Cerdon. Present po, ma'am. Present po. Consimino. Present po. De Jesus. Present po. De la Cruz. De la Cruz. Diamante. Inabore. Gabriel. Present po, ma'am. Garcia. Garcia. Guerrero. Present po, ma'am. Habenyar. Present po, ma'am. La Cuadra. Hello. La Cuadra. Dailo.
Lilo. Leshas. Present po, ma'am. Legaspi. Present po. Luanzon. Present po, ma'am. Lunas. Lunas. Maas. Maas. Maguwad. Present po. Malabuyok. Present po, ma'am. Marquez. Present po, Marquez. ma'am. Medina. Present po, ma'am. Wait lang. Marquez. Marcas po yun, ma'am. Ulit mo. Medina. Medina. Lebrao. Present po, ma'am. Ogmer. Present po, ma'am. Oreste. Present po. Plaza. Present po, ma'am. Red. Present po. Relator. Relator. Soon. Soon. Tinawin. Present po. Chu. Present po, ma'am. Toralba. Present po. Yasonia. Present po. Aklaw, nandyan na. Nandito na po. Alarcon. Alarcon. Barcelona. Barcelona. Bahala kayo dyan. Pag ilagpas ako na kayo ng pangalawa, di ko na kayo attendance. Boral. Present po, ma'am. Ano po? Ma'am, present po. Ma'am, present po. Okay na, Boral. Kapuso. Present po, ma'am. Taranto. Taranto. De la Cruz. De la Cruz. Diamante. Inabore. Ma'am, present po. Sino yun? Inabore po, ma'am. Garcia. Garcia. La Cuadra. Lailo. Sino to? La Cuadra? La Cuadra? Ang aga nyo naman nakasimulan. Lailo. Dunas. Dunas. Maas. Present po, ma'am. Mahas. Medina. Relator. Soon. Anong problema mo, Inabore? Bakit ka naka-raisan? Ma'am, nakalimutan ko lang po ibaba. Lunas, ikaw. Bakit ka naka-raise hand? Ano po, ma'am? Anong problema mo? Ano daw po?
Si Barcelona tapos si Lunas na po may issue sa bike po. Kaya hindi sila maka-open. Anong usapan natin pag nag-online class sa orientation? Ah, dapat naka-open po. Oh. Direct. Ikaw mag-aabogado sa kanila, Guerrero. Bibigay ko yung attendance mo sa kanila. So, paano pag nagpa-reset ako mamaya? Ganyan din sasabihin nila sa akin. Ay, wala yung mga pangalan. Ano ba yun? Oh. Morning. Hello po, ma'am. Sino pa? Luna, sasara ko na tong Excel. Pag sinimula ko yung klase, hindi na kita ipipresent. Sinabi ko yan sa inyo ng class orientation. Na mic and camera tayo. Ma'am, ano po, Barcelona po, present. Okay na, Barcelona. Oo. Kids, wag naman tayo paulit-ulit kasi nagkukonsume tayo ng oras eh. Hello po, ma'am. Good morning po. Yes, anong problema? Medina po. Present po. O kita nyo na, ayos na naman pala yung mic nyo. Na-high blood nyo pa ako. Aga-aga. Medina. Sino pa? Karanto. Anong problema mo? Present po. Sino pa? Grabe, 30 minutes attendance lang. Okay. So, natapos tayo ng discussion natin ng edukasyon ni Rizal. So, ang mga natakal na natin ay yung Republic of 1425, bakit tayo nag-aaral ng subject na to. Pangalawa, diniscuss natin ay kung si Rizal ba ay pambansang bayani, 'di ba? So, walang specific declaration o walang nagsasabing si Rizal ay national hero or any other Filipino heroes. Okay? Meron lang tayong local recognition, pero wala as national. Pangatlo, diniscuss natin pamilya Rizal. So sabi ko nga, ito yung topic na malimit na pagkakakilala natin kay Rizal. Ito yung mukha ni Rizal. So pag sinabi natin si Rizal, isa siyang propagandista. Yun na yung lagi nang re-remember ng mga tao. Apo. So, tawag dito, ang kilusang propaganda ay nagsisumibol o nagsimula o nag-start sa Europe nung mapatay o mabitay tatlong paring martir sa Bagong Bayan ng February 17, 1872. So remember, di ba, isinangkot ang Gumbursa sa Cavite-Mutiny, pero ang tanging layunin o ang tanging pinaglalaban ng mga paring ito o ng dalawang paring ito, si Mariano Gomez at Jose Burgos, ay sekularisasyon. So dahil sa pagbitay sa kanila, nag-trigger ito sa establishment ng kilusang propaganda sa Europa, particularly in Madrid noong 1872 at sinasabing nagtapos ito noong 1892. So ang propaganda movement ay binubuo ng mga liberal na Pilipino. So later on, kikilalanin sila bilang mga ilustrado. So sino ba yung mga taong miyembro o kabilang sa kilusang propaganda? So classified sila into three groups. Okay? One, yung mga Pilipinong nag-aral sa Espanya, tulad nino. Sino yung Pilipino? Maganda example ng Pilipino nag-aral sa Espanya. Pilipino nag-aral sa Espanya.
Yes, Red. Jose Rizal po. Grabe, ang lakas. Sige, sige. Ang lakas na boses ni Red. Sige. Sino pa? Meron pa ba kayong Pilipino na kilalang nag-aral abroad? Yes, Lecias. Si ano po ata, ma'am, si Marcelo Del Pilar. Marcelo Del Peral. Nag-aral ba si Marcelo sa Europe? Parang hindi. Sino pa? Ikilala pa ba kayo? Sige, last na, John Matthew. Ano apelido mo, John Matthew? Abeniar. Abeniar po. Go. Si Antonio Luna po. Antonio Luna. Hindi rin siya nag-aral sa abroad eh. Sige, Plaza. Sino? Si Juan Luna, ma'am. Juan Luna. Parang hindi rin. Sino? Last na. Nabore, parang gusto mo mag-recite. Ayaw mo? Sige. So, sino pa? A very good example of this also is Cristiano Lopez Haina. Kasi nag-aral siya ng medicina sa Universidad ng Valencia sa Espanya. Okay? So, bukod sa mga Pilipino nag-aral sa abroad, miyembro din ng Ginosang Propaganda, yung mga mistizo. Sino yung mga mistizo? Ano yung mga mistizo ulit? Base sa last discussion natin. Marian, Ma'am, half-blooded Pinoy po. half-blood Pinoy. So, yung particularly mestizo dito pertains to half Filipino, half Spaniard. So, next ay yung mga insulares. Sino naman yung mga insulares? Sige, John Rado. Mga Ina. anak po ng Peninsulares. O, Mga Ano Espanyol sila? din po. Espanyol. Born in? Philippines po. Okay. So, sila yung mga tawag dito, miyembro sa grupo ng mga propagandista. So remember, sila ay dinidiscriminate kahit na sila ay may dugong Kastila. Okay? Pangatlo, mga tumakas sa Pilipinas upang umiwas sa pamahalaan ng mga Kastila. So ito yung mga afford mag-abroad. Okay? Next. So later on, ito mga to ay tatawagin mga ilustrado. So ito yung mga miyembro ng mga propagandista. Again, I want to emphasize na one, hindi sila lahat nag-aaral sa Europa. Okay? Pero mahalagang factor ng pagkahubog nila bilang ilustrado ay yung exposure nila sa sistema ng Europe. So kaya nga, sila yung mga tinatawag na mga enlightened intellect Filipino people o mga Pilipino nakatamo ng kaliwanagan sa Europa. So hindi lang sila middle class, pero dahil sa exposure nila sa sistema o kalakaran sa Europa, nagkaroon sila ng ibang perspective. Okay? Doon daw nahubog yung pagiging nationalistic at liberal ng mga taon to. So yung mga binanggit nyo kanina mga pangalan, yun ay mga magandang halimbawa ng mga tinatawag natin mga ilustrado. So ito yung layunin ng propaganda movement. Okay? So ano yung layunin? Una, pagkapantay-pantay ng mga Kastila at Pilipino. So hindi na natin ito masyadong palalalimin pa dahil malinaw naman sa kasaysayan at nabanggit na ito sa mga other history classes niya for sure na may discrimination para sa mga Pilipino noong panahon ng kolonisasyon ng Espanya. Gawing lalawigan ng Espanya ang Pilipinas. Bakit kaya? Ano kaya magiging effect kapag ginawa tayong province ng Spain? Anong effect kapag dineklara tayong probinsya ng Espanya? Sino to? Yes, Aguilar. Ang parang yung ginawa po sa Mexico po ba yun? Magiging unti-unti tayong parang mapaprotektahan din ng Spanish and parang makikilala nila ganun. I-recognize and protection. Ano pa? Pag naging probinsya tayo. Yes, Francine.
Para po lumakas yung power nila and influence, hindi lang sa sarili nilang bansa. Also po, para mas madali nilang angkatin yung mga produkto na galing sa Okay. Ano pa kaya? Anong magiging mangyayari pag diniklara tayong probinsya ng Espanya? Imagine niyo tayong nasa National Capital Region at yung mga lalawigan at probinsya ng Pilipinas. Anong same? Ayan na. Yan, tanay ni Inabore. O sige, Inabore. Marinig po ako, ma'am. Yes. And ma'am, pag diniklara po tayong probinsya ng Spain, hindi na po tayo magiging Pilipinas. So, ano mangyayari? Tayo ay magiging... Magiging mga Espanyol na po. Okay, so tayo ay magiging citizen under Spain. And kapag naging citizen tayo under Spain, yung karapatan na meron sila ay magiging karapatan na meron din tayo. So again, that's the same context ng National Capital Region. At tawag dito, National Capital Region at yung mga probinsya natin. Same yung karapatan, yung rights natin. It's just that tayo dito sa Manila, sa Metro Manila, ay mas marami tayong subsidy na nakukuha sa gobyerno. Okay, pangatlo, magkaroon ng kinatawag sa Cortes ng Espanya. Ano kaya ang Cortes ng Espanya? Ano yung Cortes ng Espanya? Yes, Inabore naman, Inabore. O sige, ano? Ma'am, sa pagkakaalala ko lang po yung Cortes. Ibig sabihin po nun yung, yung parang ma'am, parang batas, gano'n na yung Congress. Sa Pilipinas, meron tayong tatlong sangay ng pamahalaan. Executive, legislature, tsaka lumilika ng mga batas. Yes, Jesus.
Ayan. Okay. So, magtutuloy natin sa pag tinanong ko kayo, mag-start tayo sa mga propagandista. Mag-prepare